Okay, may comment si I am Core. Ano po yung virtual card para sa yan? So medyo nalito siguro siya sa difference ng physical at saka digital ATM card o yung virtual card. So umpisa na natin. So ito yung infographic para sa physical card. Sa physical card, yan yung mga nahawakan nating ATM card. Binibigay din natin sa atin yan pag nagtatrabaho tayo sa isang kumpanya, yung payroll card. So yan yung ginagamit natin para makapag-withdraw sa mga ATM machine. I-insert natin yung physical card doon. Okay? Tapos since nahawakan nga natin yung physical card, so pwede tayong bumili sa tindahan, iso-swipe natin yung ATM card doon sa POS terminal ng tindahan para magbayad. Ang downside lang ng physical card is nakikita yung card details. Lalo na kung hindi mo tinatakpan yung CVV ng ATM card mo. So medyo mataas yung risk na manakaw yung laman ng bank account mo na dahil doon. Next naman, yung virtual card na tinatanong mo. Yung virtual card or digital card, meaning hindi natin nakikita yan. Makikita lang natin yung card details niyan sa loob ng app. So ang gagawin natin mamayang example is Maya. So doon lang sa loob ng Maya app yung card details niyan. Yan. Kung mapapansin mo kasi, di ba dun sa physical card, may makikita kang card number, full name mo, expiration date, tapos nandun naman sa likod is yung CVV. So, ganun lang din. Pag tinignan natin sa loob ng app, makikita natin yung card details ng digital ATM card natin. So, saan natin pwedeng gamitin ngayon yan? Sa mga online shop pag magche-check out. Sa mga online shop, ayun, makikita natin doon, pag pinili na natin yung sa payment method is yung card, yung payment methods yung pagbayad gamit ng debit or credit card, ilalagay na natin yung card details ng digital ATM card natin para mag-proceed na sa checkout. Ayan, nakalagay dito purely for online and mobile payments. Tapos, pagdating sa security, since digital card siya, nasa loob ng app, kasi ganito yung magiging process para ma-access yung card details. So, kailangan ma-bypass muna yung lock screen ng phone mo. Tapos, magla-login sa Maya app. So, kailangan makapasok ulit doon, another security, login, fingerprint, tapos MPIN, tapos pag-tap naman ng digital card, yung violet, may OTP pa, doon pa lang lilitaw yung card details ng digital ATM card. Pagdating kasi sa physical, kung bakit hindi siya secured, ito ilalagay mo sa wallet. Tapos pag nanakaw yung wallet, nasa kanya na yung card. Buong card, pwede niya iswipe na lang sa mga tindahan. And kompleto yung card details, yung CVV, pwede rin niyang gamitin sa pagbili sa crypto para maubos yung laman ng bank account mo. Isa pang alam ko is pwedeng ipasok yata yung digital card ng Maya sa Google Pay. So, nang dahil doon, pwede rin natin ipambayad sa mga physical stores. Basta may makita kang Maya POS terminal, pwede natin ipambayad yung... Basta ang gagawin lang natin is ipapasa yung card details ng digital ATM card natin doon sa Google Pay. Tapos, ayun, phone na ipanbabayad natin sa mga tindahan. Punta tayo ngayon sa loob ng Maya app. So, itong black card is yung physical card. Para magkaroon yan is kailangan mo mamili ng isa dito sa dalawa. So, kung gusto mo na Mastercard, yan yung piliin mo. Kung gusto mo ng Visa card, yung isa naman yung piliin mo. So, worth 200 pesos. Dapat may laman na 200 pesos yung Maya account mo dahil dun babawas yung pag-umorder ka na neto. Tapos, i-deliver yan sa bahay mo. Pag natanggap mo na, yan na yan. Yan yung physical card. Ngayon, etong digital, ito naman yung kulay violet. Ang pangalan niya dito sa loob ng Maya app is My Online Card. Kung wala ka pa, mag-add card ka lang. Tapos pag tap mo nito, makikita natin yung card details yan. So ang gagawin lang natin, pag tap mo ng violet, dapat yan yung naka-highlight na card. I-tap mo ngayon yung button na to, yung may 1, 2, 3. Tapos may OTP lang, then lalabas na dyan yung card details ng digital ATM card mo. Ang makikita mo dyan is yung card number, expiration date, and yung CVV. Yung card details na yan, pwede natin ipasok sa Google Pay. So, open mo lang Google Wallet app. Tapos, add new card. Ilagay mo yung card details na makikita mo doon. Yung card number, expiration date, CVV, full name. Hanggang sa makumpleto mo na yung process. May mga content na ako about Google Wallet, kung paano mag-add ng card. So, ipapasok mo doon. Next naman is sa mga online shop. Ang gawin natin example dito is yung Shopee. Sa Shopee, pag nag-add to card ka, tapos mag-check out ka na, pwede ka mamili ng mga payment methods. Pero pwedeng SPay later,
Tapos, pero ang hanapin natin, para magamit natin yung digital or virtual card ng Maya natin, is ito. Ang hanapin natin sa payment method is yung credit or debit card. So, itap mo yan, tapos itap mo yung add new card. Ako kasi nakapag-add na ako ng several cards, lilitaw lahat yan dyan. O kung wala pa, since digital, bago pa lang sa'yo, ito yung itatap natin, add new card. Tapos, ito na yung makikita natin. Yung form sa Shopee sa pag-add new card. Ngayon, punta ka sa Maya, makikita mo yung card details doon, ikakopy natin doon at ilalagay natin dito ngayon. So, paste mo yung card number, expiration date, at saka CVV. Tapos, ilagay mo rin kung ano yung full name na nakalagay doon sa ATM card mo. Tapos, confirm mo lang, okay mo na, tapos i-check out mo na. Tapos, pag na-process yung or na-complete mo na yung payment, mababawasan na yun ng laman yung Maya account mo. Ganun din naman sa Lazada. So, sa Lazada, pagdating sa checkout, piliin mo naman, hanapin mo yung payment method. Actually, kahit anong online shop, Jarier, Extra Store, kahit ibang bansa, iHerb, kahit anong online shop, may makikita kang mga payment method. Ang hanapin natin dyan is credit or debit card. So, dito naman sa Lazada, tap natin yung view all methods. Tapos, ganun din. Actually, lahat ng online shops, pag napunta na sa payment method, pag sinelect na yung credit or debit card, lilito yung mga forms na to. Yung card number, expiration date, CVV, tsaka yung full name na nakalagay din sa ATM card. Ayun. Tapos, itap mo na lang yung save card, tap mo yung confirm selection, tapos, ayan, i-check out mo na yung i-check out mong items dito sa Lazada or kahit anong online shop. Tapos, pag na-complete mo na yung process, naging successful yung payment, magbabawasan na yan ng laman yung Maya account mo. Siguro magandang ipasok ko na lang din dito sa loob ng Google Wallet app. So, pagbukas mo niyan, itatap mo yung plus sign dito. Tap add new card. Tapos, ipapasok mo na rin yung card details mo dyan. Pag pumasok na ngayon yung card na yan dyan, pag nakita mo na yung digital ATM card mo dyan ng Maya, pwede mo nang ipambayad dyan sa mga Maya POS terminals. Basta tumatanggap ng Visa or Mastercard logo yung tindahan. Pag naipasok mo na kasi yung Maya ATM card mo sa Google Wallet app, so pag nakita mo na yung ganyan, yung mga POS terminal, katulad ng ginawa ko sa video, ibang app naman to yung MadaPay app. So same process lang, ipakita mo, dapat nakalitaw yung Maya ATM card mo dyan, yung digital card, tapos itatap mo na dyan para mag-proceed na yung pagbayad mo. So kahit saang bansa ka pa, kunwari nasa Saudi, Vietnam, sa Pinas, basta tumatanggap yung POS terminal ng Visa or Mastercard, pwede natin ipambayad yung Google Wallet. Tapos nasa loob nun is yung Maya ATM card sa pagbili sa mga or pagbayad sa mga tindahan.